Good afternoon. I'm going to give my opinion about federalism, system of government. Federalism is a system of government where power is divided between the central authority and the regional or state government. There are advantages and disadvantages uh, in pursuing federalism as a form of government here in the Philippines. So I myself, I am not 100% um, uh, uh, I'm not 100% in favor of federalism to be used in our country. Maybe in uh, it depends on the time and the outlook of the Filipino, particularly our leaders and the people, the ordinary people. Okay, so let's talk about the advantages first. No, so these are uh, there are some advantages that I can foresee, about federalism. One advantage, one of the advantages is it will provide regional development. So that is one good advantage. So because local governments can address the specific needs and challenges of the regions. So this allow regions to capitalize on the unique strength and resources of their respective regions. Uh, so ibig sabihin mas magagamit nila, no, mas magagamit nila yung kanilang resources, mas makakapag-focus sila kung saan sila mas malakas. Then another is the responsive governance. So uh, dahil kung magkakaroon ng mga regional or local governments, so mas malapit ito sa mga tao. Then it can provide more tailored solutions, no, doon sa mga problem na kinakaharap ng mga tao in that particular state or region. So ensuring effective and responsive governance. Okay. So because they are more familiar, no, yung magiging mga leaders in the state or regional level, uh, they are more familiar with the local issues. Local leaders are more accountable to their constituents. Then third advantage is uh, the protection of minority rights. So regional autonomy allows minority groups to participate in decision making processes. Tsaka mas malalapit na yung mga, kumbaga, doon sa region, uh, magiging mas inclusive yung approach, no, so sa governance. So uh, mas magkakaroon ng cohesion and equitable representation. Kasi ano na mas malapit na yung government doon sa mga tao. Then fourth is yung magkakaroon ng parang katulad ng sinabi ko kanina in relation doon sa regional development kanina na sinabi ko is yung economic opportunities. Yung economic opportunities is one of the advantages because by empowering regional governments to make independent decisions on economic policies and investments, federalism allows regions to capitalize on their unique strengths and resources.
although although merong economic opportunities, meron katapat na ano yan na disadvantages, no? So mamaya na po yung mga disadvantages, ano, puro andun muna tayo sa advantage. Then uh, the fifth, no, the fifth advantage that I can see in federalism, ito talaga ano to, nakikita ko talaga to na advantage siya, yung decongestion of Metro Manila. So kasi yung alam naman natin ang Metro Manila masyadong ano na, congested na, no? So in a federalism system, it can make Metro Manila decongested. So why? Because federalism will more evenly distribute the country's wealth through fiscal autonomy for state government. So ibig sabihin, yung concentration ng ating economy, ng ating industry, ng ating trade, hindi na nakafocus in Metro Manila alone. So bawat state maaari magkaroon ng center, no, magkaroon ng center ng economy. Pati na rin yung ano, mga offices, no, yung mga that deals with the ano, with the problem or day to day uh, basis problem of the people. Then syempre pagka nagkaroon tayo ng ano, ng mga regional or state governments under federalism, isa sa nakikita ko dito, syempre magkakaroon tayo ng ano, yung mga bawat state or bawat region ay magkakaroon sila ng ano, ng maaari magkaroon ng competition, ano. It encourages competition economically, not only economically, no, but in every aspect of ano, of life, no. Kaya uh, in economic, siyempre magkakaroon ng ano yan, magpapagalingan yan, magpapaliksahan yan. So mas magiging productive, no, yung mga uh, regions or state na bless sila, na bless sila doon sa ano, sa mga resources. Yun nga lang, medyo disadvantage yan pagdating doon sa ano, sa ibang mga state or provinces na wala silang gaanong resources o natural resources. So isa 'yun sa mga ano ba, bali disadvantages na po 'yon, ano. So isa pa sa so disadvantages po, nakikita kong ano dito sa mga disadvantages under federalism, um, yung pagkakaroon ng disparity on local laws, no? So magkakaroon tayo, kasi kung magkakaroon ng mga state government, no, or regional government, uh, uh, under federalism kasi malamang magkakaroon sila ng sarili nilang mga ano, may legislature, no. So syempre gagawa sila ng mga batas na suited to their ano, to their for their place, for their people. Yun lang, baka magkaroon tayo ng ano, ng pagkakaiba-iba ng mga batas, no. Like in the US, merong mga state na meron silang, for example, may mga state na legal sa kanila yung same-sex marriage, pero merong mga state na hindi inaalaw yon. So yung mga gano'n, mga disparity in local laws. So merong mga state na meron silang death penalty, merong mga state na wala, no. So magkakaroon ng gano'n. So yun ang ano, hindi nagkakaroon, hindi, kumbaga hindi siya standard.
Kasi iba pa yung federal law. Yung federal law applicable sa lahat ng state, no? Kahit anong state ka pa, federal kasi, no? Kumbaga yun ang national. Um, Pagdating doon sa mga local laws o yung mga state laws, doon nagkakaiba-iba. Okay, so federalism. So yun ang isa sa mga nakita kong disadvantage ng federalism. So nakikita ko rin diyan yung problem, no, yung pagdating sa coordination, baka magkaroon tayo ng coordination issues, no? Kasi ngayon pa nga lang ano tayo, tawag dito, centralized tayo. Pero yung mga agency natin, nagkakaroon pa rin ng yung miscommunication. So miscoordination. So lalo na siguro pag nagkaroon tayo ng federalism, kasi iba siyempre ang focus ng federal, no, federal government, iba ang focus ng uh, state government, no? O nung regional government. Then so nakikita ko din diyan yung problem, yung baka magkaroon tayo ng problema sa divisiveness, no? So maganda yung sabi ko kanina, yung positive, no, magpapaligsahan yung mga no, magkakaroon ng competition. Pero baka kasi pag sumobra yan, no, baka mag-create talaga ito, no, into rivalry and promoting the regionalism, no. That's na yung iba, yun nga, kumbaga maapektuhan yung sense of unity ng bansa natin, so magiging ano na lang sila, loyal sila do sa region or state kung saan sila kabilang, no. So baka ito ay mauwi doon sa pagkakawatak-watak natin, no. So yun ang yun ang pinaka worst scenario na nasa isip ko, no. Yung sa federalism, yung magkawatak-watak tayo. Then so economically, although sinabi ko nga na kanina meron na magkakaroon tayo ng tinatawag na regional development pagdating doon sa advantage, no, ng federalism. Pero pwede rin yang pwede ring magkaroon diyan ng disadvantage. Kasi halimbawa yung financial implications, uh, kasi kung yung mga mahihirap na probinsya, no, baka hindi nila makaya, no, yung i-sustain or suportahan yung mga pangangailangan nila, no, as bilang state, no. Ayan, magkakaroon sila ng problema diyan. So dahil doon pwedeng mag-lead yan sa tinatawag na uneven development, no. So meron talagang mga lugar na uunlad talaga, pero baka mayroon talagang mga lugar na maiiwan, no. uh, Hindi sila gaano magpo-prosper kasi wala nang gaanong tulong na manggagaling sa national, no. Kasi nga sila na mismo, kumbaga, uh, under the federal system, yung mga state na talaga ang mamamahala sa sarili nila. So hindi na gaanong magbibigay diyan ang hindi na gaanong magbibigay diyan ang national government o yung federal government when it comes to funding. So baka magkaroon ng uneven development. At saka sa nakikita ko, kasi pag nag-shift tayo sa federalism, isa talaga sa mga problema diyan, syempre, bago tayo maging federal, gagalawin natin yung constitution natin, no? So sa tingin ko ay yan, madugo yan, At saka pag nangyari yan, kailangan diyan
yung funding, no? So costly yan, magastos talaga yan kasi babaguhin mo yung forma ng ano babaguhin mo yung forma ng ano mo ng government mo no? So marami kang babaguhin. So talagang nangangailangan yan ng ng malaking halaga, no, pera. So yun ang mga nakita kong disadvantages ah federalism, no, kung magshi-shift tayo sa federal system of government. Hindi naman ako against sa federalism, no. Kaya lang siguro sabi ko nga siguro ah, nangangailangan ito ng tamang panahon, no? Siguro kapag kailan ba yung tamang panahon? Mahirap sabihin kung kailan, ano? Siguro ang mga senyales na lang na may bibigay ko, no, sa aking pananaw. Pwede na tayo siguro mag-federal kung yung ating mga leader ay mas competent, no? Mas tawag dito, mas sila ay yung talagang nasa puso talaga nila yung magserbisyo, no? Ah, at ang mga tao naman sa ibaba, no? Siguro ay mas mature na tayong mag-isip, no? Politically. Ayan. So siguro that is the time na pwede tayong mag-shift sa federal system. Okay, thank you.